nagkatensyon na naman kanina sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Isang civilian vessel ng Pilipinas ang hinara ng dalawang barko ng Chinese Coast Guard doon. Ang civilian boat may sakay na tauhan na papalit sa mga nagbabantay sa BRP Sierra Madre. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Yes, Mike. 1, 2, 3, 4. Yes, Maris, matapos ngayong mahigit 36 na oras naming biyahe ay narating na rin namin itong Ayungin Shoal at narating na rin namin, Maris, itong BRP Sierra Madre at ngayon nga, Maris, ay mapapalitan na yung siyam na miyembro ng Philippine Marines na 5 buwan na halos na nandito ngayon, Maris. Mag-alauna na nga hapon kanina, Maris, nung maganap nga yung tensyon at nandoon kami, Maris, na mahigit 8 nautical miles lamang ang layo namin mula nga rito sa Ayungin Shoal. Ito matapos mamataan ang isang China Coast Guard na may bow number 1127. Sunod dito ay isa pang malaking China Coast Guard vessel ang namataan naman sa radar at maya-maya pa ay tumawag na ang China Coast Guard na may bow number 3401 sa sinasakyan naming research ship. Nakapag-radyo ito sa pamamagitan ng distress channel tungo sa sinasakyan naming puting research ship ng Philippine Navy, pero may tatak ito ngayong BFAR. Sinabi ng tinig na magpakilala ang sinasakyan namin. Sinabi rin nilang nasa teritoryo daw kami ng People's Republic of China, kaya kailangan na raw naming umalis sa lugar. Nagpakilala naman ang head ng mission na si Lieutenant Senior Grade Ferdinand Gato at sinabing barko ng Republika ng Pilipinas ang kanilang nakontak. Sinabi rin niya na ang mission nila ay mag-resupply na at mag-rotate ng tropa. At Maris, wala naman naging tugon doon ang Chinese Coast Guard. Nasa mahigit 6 knots lamang ang takbo ng aming sinasakyan, pero ang China Coast Guard 3401 na humahabol sa amin ay nasa 17 knots ang takbo patungo nga sa aming kinaroroonan. At maya-maya pa nga ay nasa harapan na namin na nasabing China Coast Guard at nag-cross ito direkta doon sa aming sinasakyan. Ilang beses na nag-blow ng horn ang China Coast Guard at isa pang beses na nag-cross sa aming distance o sa amin sa distansya na 70 yards lamang, kaya naman napakalapit talaga. Pero desididong makarating sa Ayungin Shoal ang kapitan ng barko na si Lieutenant Junior Grade Sherwin Bulahan. Inikutan lamang nito ang China Coast Guard, kaya naman pasado alas 2 ay nakapasok na kami ng Ayungin Shoal. Mababaw lamang, Maris, itong Ayungin Shoal, kaya naman hindi na nakasunod ang dalawang barko ng China Coast Guard. At bandang alas 3 nga ng hapon, Maris, ay nakarating na kami dito mismo sa BRP Sierra Madre, kung saan nga naririto yung siyam na miyembro ng Philippine Marines na makikita natin, Maris, sila ay naka-uniforme, sila yung sinasabing defender ng West Philippine Sea. Tinuturing silang bayani at ang sabi sa atin ng Philippine Navy, sila makakatanggap ng mga medalya at bukod dyan may mataas silang hazardous pay na kalahati ng regular nilang tinatanggap na sweldo. So ano masasabi nyo ngayon at finally makakaalis na kayo dito sa BRP Sierra Madre? Pakilakas lang po. Maraming salamat sa lahat ng na dito. Sabay salamat. Maraming salamat po sa inyo. Excited na mga baba. Ayan, Maris, sana naulinigan nyo yung mga tinig nila. Excited na raw talaga silang makababa. Makita natin, balbasarado na yung iba, mahaba na yung bigote kasi nga almost 5 months na silang nandito. Nobyembre pa sila dinala rito, pero dahil nga sa pinipigilan na ng ilang beses ng mga China Coast Guard o ng mga vessel ng Chinese Coast Guard itong pagpasok ng resupply at ang rotation ng tropa ay hindi na sila na-rotate, kaya namang masayang-masaya sila sa pagdating nitong ating sinasakyan. Alam mo, Maris, sa mga sandaling ito, nakikita ko dito sa west side ng Ayungin Shoal, palubog ng araw, pero nandiyan dyan yung isa sa mga barko ng China Coast Guard at yung isa naman ay nandoon sa bandang norte nitong Ayungin Shoal. So yan muna, Marisa, yung latest mula rito sa Ayungin Shoal, particular dito sa BRP Sierra Madre. Balik sa inyo dyan. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Ian Cruz. Mabuhay ang ating mga sundalo.